Kung darating man ang punto, pangyayari, or panahon na magdeklara ng martial law dahil nanggigigil ang taong bayan sa narinig nila sa salita ni Senador Amy Marcos laban sa kanyang kapatid na si PBBM at ang asawa nitong si F. Elisa na nagdodroga daw di umano. Ngayon, kapag ang taong bayan ay manggigigil at paniwalaan ito ng sambayanang Pilipino na mismong kapatid na ang nagsalita na adik ang kanyang bayaw at ang kanyang kapatid, magdudulot po ito ng matinding kaguluhan. Mga kababayan, mali po ang galaw ni Amy, mga kababayan. Mali po ang galaw na ito. Sana nag-isip muna bago kumuda. Hindi sa porkit nagsalita ka ay yun ang tama. Hindi porkit nagsalaysay ka at nilaglag mo ang kapatid mo na nagdudroga siya, pati ang kanyang asawang si First Lady Lisa Ranita Marcos, ay tama na. Dapat inisip mo ang punto. Dapat inisip mo ang consequences or pangyayari o mangyari o parating pa na mangyayari to the future. Ganito mga kababayan. Dito pa lang sa mga salaysay ni Saldico, nanggigigil na ang tao. Lalo kapag bobo, nanggigigil na. Dinagdagan pa ni Amy kasi ramdam ni Amy na hindi umipik ang script niyang binigay niya kay Saldico. Hindi tumalab. Hindi tumalab ang script ni Saldico. Kasi napupuna, nabubutasan at nasisilipan na scripted, peke at imbento. Ngayon naman, si Amy na mismo, mga kababayan, ang nagsalita. Desperadong galawan. Amy, Senator Amy, with all due respect, kapatid mo yan. Kapatid mo yan. Kapag nagkakagulo, kapag uminit ang taong bayan sa sinabi mo, magkakatotoo talaga ang sinabi ni Manny Pacquiao na martial law. Maniwala ka sa akin, Amy. Ngayon pa lang, isa ako sa nananawagan, BBM, proclaim martial law. Ako po bilang isang influencer, vlogger, content creator. Hindi po maganda ito. Yung pagbantaan ang presidente, ang first lady at house speaker, hindi po yun maganda. Hindi po yun maganda. Pangalawa, ito na naman yung akusahan na nagdodroga, na wala namang ebidensya, hindi po maganda. Sana po, mga kababayan, di ba? Sana po, maiintindihan ninyo ang salitang martial law. Ginagalit, ginagalit ni Amy ang taong bayan. PBBM declared martial law bilang isang vlogger, content creator, no, sa politics at sa showbiz. Ako po'y nananawagan, Pangulong Bongbong Marcos, hanggat hindi pa po malala, hanggat hindi pa po malala ang sitwasyon na to, magdeklara ka na po ng martial law. Mahirap po. Mahirap po, PBBM. Hanggat hindi pa po malala, mag-declare na po kayo ng martial law. Mahirap po talaga. Sa totoo lang, mga kababayan, itong ginawa ni Amy, alam ko ang mangyayari. Alam ko ang kahinatnan nito. Alam ko ang kabagsakan nito. Mag-declare ka na po ng martial law, PBBM, hanggat maaga pa. Pangalawang rally pa lang yan. Hindi natin alam ang sunod na mangyari sa pangatlong rally hanggang sa November 30. Hindi natin alam, baka susugod na. Hindi natin alam na baka guguluhin na at lulusubin at papasukin na nila ang Malacanang dahil tinitrigger na nila ang sambayanang Pilipino na para magalit sa'yo. Ngayon pa lang, kausapin mo na ang miyembro ng Kongreso at Senado na sang-ayon ba silang magdeklara ka ng martial law. Ngayon pa lang, declared na ng martial law
PBBM. Ako po'y nananawagan at sa lahat po ng mga kasamahan kong vloggers, sana po gamitin ninyo ang boses ninyo, influensya ninyo. Manawagan po kayo na sana si PBBM magdeklara na po ng martial law. Hindi po ito maganda, mga kababayan. Ang ginawa ni Amy Marcos, mga kababayan, ang ginawa ni Amy Marcos, hindi po maganda. Nakaka-trigger po ng tao yan. Kapag yan po ay sinakyan ng taong bayan, kapag yan po ay sinakyan ng Armed Forces of the Philippines, Marines, at lahat, mga kababayan, gulo po talaga. Maniwala kayo o sa hindi, gulo po talaga yan. PBBM, magdeklara ka na po ng martial law. Hindi na po yan. No, ito mga kababayan. Napakahirap po ang pumunta, tumayo, at magsalita sa inyong harapan. Pero noon pa man, alam kong walang madali kapag ikaw ay Marcos. Actually, mga kababayan, buti na lang talaga at na-record agad at nakuha ko ang video na to. Kasi po, sinutdown po ng Net25 ang kanilang video. No? Maraming salamat sa Net25 at sa INC. Na maskin kayo, naintindihan ninyo. Naintindihan ninyo. Maraming salamat bilang isang vlogger. Sa totoo lang, tumatayo po ang balahibo ko. Tumatayo po ang balahibo ko. Mapait po ito, mga kababayan. Mapait po ito. Gulo po talaga ito. Mark my word. Nanginginig ako at ang aking boses. Hindi dahil ako'y natatakot sa inyo, kundi dahil nalulungkot po ako. Ipagpaumanhin ninyo kung sa gitna ng pagsasalita ko, ako'y hihinto, hihinga dahil sa bigat ng aking kalooban. Pero hindi yan ang dapat kong ihingi ng paumanhin. Hindi yan ang kasalanan ko sa bayan na dapat ihingi ko ng tawad. Narito po ako dahil sa tawag ng Iglesia ni Cristo para sa transparency, accountability, at hustisya. Amy, ako na nagsabi sa'yo, kung hindi mo mapapatunayan yan, hahanapin kita. Mark my word. Kung hindi mo mapapatunayan yan na adik si Marcos at si Lisa, hahanapin ka namin. At ipapamukha sa'yo na ikaw mismo ang mag-drug test sa kapatid mo, Amy. Kung anuman ang kahinatnan ng ating bansa sa mga oras na to at sa mga susunod pang araw, kung magkakaguluman at magdeklara si Marcos ng martial law, hahanapin kita. Ipakita ko sa iyo kung ano ang martial law. Amy, mark my word, gagamitin ko lahat ng naipon ko. Mark my word, Amy. Kung hindi yan mapatunayan at magkakagulo ang Pilipinas dahil sa sinabi mo, hahanapin kita, Amy, kahit saan ka pa. Alam ko kung saan ka nakatira kasi mismong magulang ko dinala ako sa baluarte ninyo at nakapunta ako mismo kung saan ka. Hahanapin kita, Amy. Maniwala ka sa akin. Kapag nag-martial law, kapag nagkakagulo, Amy, dahil sa ginawa mo ngayon, nasisira ang bansa. Kaming mga Pilipino ang nahihirapan na nagpapasahod sa inyo. Kaming mga Pilipino ang malilimitahan ng oras. Yung trabaho namin, may limit, may oras at may curfew. Yan ang ayaw naming mangyari. Kay napakahirap po talaga ang martial law. Tandaan mo yan, Amy. Hahanapin kita. Mark my word. Sa tawag ng
lisensya, bilang senador, bilang kapatid, bilang Pilipino. Bata pa lamang kami ni Bongbong. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Sa totoo lang, mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Ito yung resulta sa inggit eh. Ito yung resulta sa gustong maging advisor na hindi pinayagan. Ito, gusto kong sabihin sa inyong lahat mga kababayan. Ngayon nyo lang po ito marinig. Sa totoo po talaga, galit si Amy kay Lisa. Galit si Amy kay Lisa, noon pa man. Ang gusto po talaga ni Amy ay siya ang gawing advisor ni PBBM. Ayaw nga ni PBBM sa kanya. Kaya ang katotohanan dyan, kinakalaban niya. Instead, nakampihan niya ang kanyang kapatid, mas pinili niyang kampihan ang kaaway ng kanyang kapatid. Dahil sa salitang gustong maging advisor ng kapatid niya. Kasi bilang ate, siya ang matanda, siya ang nakakatanda. Hindi siya pinakinggan ni PBBM. Ito ang sukli na ginawa niya. Amy, with all due respect sa'yo, masakit mang sabihin, napakawalang hiya mo. Napakalawalang kwenta mong kapatid, Manang Amy Marcos. Nung nakaraang gabi, sinampal mo na. Ayaw ko na magsalita. Alam nyo, sa totoo lang, nanggigigil ako eh. Kung alam nyo lang yung pangyayari, nung nakaraang gabi, sinampal na niya yung tao. Pagkatapos niyang sinampal, bago lumipad yung salamin, pumatak ang luha ni Junior. Totoo yan. Kaharap pa ang nanay na nag-uulyanin. Andun yung mga katulong nakaharap kung paano niya sampalin. Halos lumuhod na sa harapan niya yung kapatid niya na presidente ng ating bansa. Hindi niya pinakinggan, sabay walk out. Tapos ngayon, ito yung isukli niya. Grabe, sa totoo lang. Grabe. Hindi na normal yan. Hindi na normal yan. Sa sobrang inggit na gusto, mas pakinggan siya kaysa sa asawa. Parang gusto niya mag-overpower pa sa asawa eh. Siyempre, may asawa yung tao, may pamilya yung tao, malamang pakinggan niya yung asawa niya kaysa naman sa kapatid. Abogado ang asawa, alam ng asawa ang gagawin. Bakit gusto mo ikaw ang papakinggan, may asawa nga yung tao? Ang pangit kasi sa isang pamilya na mas nangingialam ang kapatid or biyenan kaysa sa pamilya ang magdesisyon. Hindi ka lang pinakinggan, ganyan na ginagawa mo. Mga kababayan, ako na nagsabi, kapag uminit pa ito, pangalawang rally pa lang yan, pangalawang araw pa yan. Pangatlo, ano na naman ang gagawin nila na mas lalong manggigigil at matrigger ang taong bayan? Meron pang November 30, ano na naman ang ilalabas na naman nila mga video na nagko-cocaine na naman ulit? Ano na namang video ang ipapakita nila na nag-a-addict at dalawa si Lisa, si Marcos, at ipakita pa nila dyan yung puki ni Lisa na ginaganon-ganon galing kay Amy na hawak ni Maharlika. Mark my word, lalabas yan.
Planado na yan. Pangatlong rally, dyan magkakaalaman. Gulo talaga, mga kababayan. Maniwala kayo sa akin. Gulo. Gulo, gulo, gulo. Hindi na to maganda. PBBM, sana magdeklara ka na ng martial law. Hindi na to maganda. Yung ginawa sa'yo ni Aimee ng kapatid mo, wag mong... Mali lang kayo sa'yo kasi PBBM, napakabait mo eh. Napakabait kasi. Iwan ko ba kung bakit may ganyang anak si Marcos Sr. na kahit sinaksak ng patalikod, nakangiti pa rin. Kahit mga pulis yan manggigigil. Kapag may pulis dyan na maimpluwensyahan sa kabubuhan ni Aimee, sabi ko sa'yo, gulo ito. Sa totoo lang. Gulo ito. Huwag nyo itong sabihin kwento lang. Huwag nyong sabihin itong nagsalita lang. Iba talaga, mga kababayan. Alam ko ang pangyayari. Ulitin ko sa inyo. Ayaw ko magsalita. Nangyari na. Pinaghandaan na to ni PBBM. Alam niya ang sunod na mangyari eh. Andun na sa plano eh. Kapag lumabas yung mga ganito at sumulpot yung kapatid niya na traidor, gulo to. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, gulo. Gulo ang mangyayari. Kapag nilusob ang Malacanang, magdideklara talaga ng martial law si Marcos. Yan, utang na loob. Ako po, hindi ko po gusto mag-martial law. Sana naman hindi. Sana naman hindi. Sana hindi. Sana hindi. Bakit hinahayaan ninyo ito, INC, na i-broadcast? Dapat doon palang hinila nyo na eh. Nandun na yan eh. Nakaplano na yan. Nakaplano na yan kung anong hakbang. My God, mga kababayan, gulo talaga. Sa totoo lang, ako na nagsabi sa inyo, martial law ang kalabasan nito. Mga kababayan, ang tao na titrigger na sa nilabas ni Saldico, mali-malit ang pera. Video na mali-mali. Yung sports car, yung sasakyan, registered sa Davao Region, pero pinagpilitan nila. Nasa bahay yun ni Romualdez at sa Malacanang, na paulit-ulit ang sahig. Ang sasakyan hindi gumalaw. Pero nandun ang malita, nagsasyapul-syapul lang, palpak. Pero pinapaniwalaan na ng tao na titrigger na. Ito pa, nagsalita pa ang putang inang baba. Adik daw, putang inang dudruga daw yung mag-asawa. Natitrigger yung tao. Aimee, maawa ka sa kapatid mo. Huwag mong hintayin, Aimee. Sa tingin ninyo, ay nako, ayaw ko na magsalita, sa totoo lang. Kung maaari lang, ayaw kong pangunahan yung taas. Nanood si Marcos sa'yo. Nakamonitor ang presidente sa inyo. Alam nyo ba yung narinig niya yan kanina lang habang naka-live? Ako? Nakita ko yung mukha niya. Hindi madrawing. Aimee, maawa ka sa kapatid mo. Huwag mong itulad ang nangyari sa inyo noon. Huwag mong itulad, Aimee. Kung away ng Duterte at Marcos, sana kayo lang, huwag nyo kaming idamay, taong bayan. Anong sunod hakbang ni PBBM nito pag nagkakagulo? Anong sunod hakbang nito? Martial law. Natitrigger ang tao. Doon pa lang kay Saldico, lutong-luto pa, fresh na fresh, wala pang 2 araw, baba. Sinigundahan mo pa. Di-spirit move yan. Inisip mo dapat yung kapakanan. Sa tingin mo, sa sinabi mo ngayon, hindi ka madadawit dyan. Ang ina mo ka. Madadawit ka dyan.
Madadawit ka. Marcos ka rin. Kahit mukha kang Lacson. Kawawa yung tao. Bakit kasi hindi kayo makaantay na matapos yung termino ng tao? Inantay mo na lang dapat. Hindi naman kayo inaway ng tao. Kayo yung nang-aaway, oh. Hindi nang-aaway yung tao. Kayo yung nang-aaway. Kayo yung araw-araw. Ni minsan ba may narinig ba kayo mula sa bunganga ng kapatid mo? Sinagot ba niya kayo? Puro lang siya, ayaw ko, ayaw ko. Nonsense. Useless lang yan. Unahin natin kapakanan ng bayan. Hindi kayo pinapansin. Yan na nga ang sinasabi ninyo. Na si Sara ipapakulong. Ihaharas si Aimee. Kasi ginawang ombudsman si Buying. Magkakatotoo yan pero gulo. Maniwala kayo sa amin. Okay lang sana kung kayong mga politician lang, nadamay kami. Hindi ko talaga gusto ang martial law. Maniwala kayo sa akin. Nakikita ko na ang Myanmar. Nakikita ko na ang El Salvador. Nakikita ko na ang North Korea kung ano ang martial law. Maawa ka naman, Aimee. Swerte ang mga OFW kasi nasa ibang bansa sila. Kami na nandito. Ipagdasal natin ang ating bansa. Sana, mga taong bayan, sana po, kontrolin nyo po ang emosyon ninyo. Huwag po kayong basta-basta po maniwala sa mga sinasabi ni Aimee. Sana po. Kasi kapag makinig po kayo kay Aimee gulo, tayo din po ang magdudusa. Tayo din po ang kawawa. Sugurin ninyo ang Malacanang dahil sa galit ninyo, dahil sa narinig ninyo mula kay Aimee. Kapag nagdeklara ng martial law, puro sundalo, 6-by, army, pulis ang nasa daan, wala na tayong kalayaan. Maniwala kayo, mga kababayan, mahirap mag-martial law. Ako, pabor sa akin ang trabaho ko online. Paano yung mga tao na nagtatrabaho, construction, nagtitinda, self-employed, arawan, yung mga mabababang klaseng nagpagtrabaho lang, maliban na lang yung mga nasa bangko, mga degree holder, paano more on sa Pilipinas, mga walang degree? Kayong mga DDS, isipin nyo yan. Hindi maganda ang martial law.